Ferdinand Bongbong Marcos Jr. is on his Ferdinand Marcos has secured an unassailable landslide victory. Ferdinand Marcos Jr. clinched a stunning landslide. Kung ikaw ang isang presidente ng isang bansa, paano mo patatakbuhin ang gobyerno mo? Siyempre, kukuha ka ng mga taong pagkakatiwalaan na i-assign mo sa iba't ibang departamentong nasasakupan mo. Papalibutan mo ang sarili mo ng mga taong alam mo na hindi ka ipapahamak para mapangalagaan ang interes ng taong bayan. Mapapaangat ang kanilang kabuhayan para masigurado mo na magiging maayos ang pamamalakad mo katulong nitong mga tao na inassign mo at ipagmamalaki mo ang mga achievement mo. Mahigit 5,500 flood control project ang natapos na at marami pang iba ang kasalukuyang ginagawa sa buong bansa. E paano kung Aabot sa 421 ghost flood control projects ang natuklasan. Former DPWH engineer Henry Alcantara has implicated 4 lawmakers in the massive corruption in flood control projects. tapos nag-approve ka pa ng budget na napakaraming insertion na hindi mo man lang kini-question? President Bongbong Marcos approves proposed 5.7 trillion The 2023 National Expenditure Program worth 5.268 trillion pesos. At kung nagkaloko-loko na, Kitang-kita ko na maraming proyekto para sa flood control ay palpak at yung iba guni-guni lang. at kung nagkakagulo na, Chaos on the streets of Manila. To the Philippines now, where thousands march through the capital Manila. isa lang ang ibig sabihin nito, isa kang mahinang leader. Hindi mo kayang i-maintain ang kaayusan, hindi mo mahawakan ng maayos ang mga taong nasa ibaba mo, at hindi mo mapangalagaan ang interes ng taong bayan. Sa totoo lang, winarningan na tayo before. Hindi ako believe in him. He's really a weak leader. Nanalo, naging presidente, at ito na nga, sobrang laki ng dagok na epekto sa ating mga Pilipino. 17 barangays na ang nalubog sa baha. Lagpas kalahati ng street sign ang lubog. Isang river wall na naman ang bumigat. Kahit walang bagyo o habagat, naperwisyo pa rin ang masamang panahon. Pero, sino ba talaga ang nasa likod ng mga kaganapang ito? Itong mga korupsyon na nangyayari. Ang mga contractors ba? Ang mga opisyal ng DPWH? Ang mga congressman? Mga senador? O ang presidente na si Marcos? Sabi ni Marcos na dapat siya daw ang kakampi ng taong bayan. Dahil siya daw ang nagsambulat sa mga korupsyon sa bansa, especially sa mga flood control projects. Pero, kung isipin mo, siya ang leader ng bansa. Hindi ba dapat alam niya kung anong nangyayari sa mga nasasakupan niya? Hindi ba dapat alam niya kung saan napupunta ang mga budget na inaprubahan niya? Hindi ba dapat alam niya ang mga insertion bago niya ito pinirmahan? O sadyang kasama siya sa malawakang korupsyon? Sabihin na natin hindi siya kasama. Saan nangyayaring katiwalian? Pero bakit ganito kagulo at sobrang napabayaan na ang interes ng taong bayan? Sadyang nagpapakita lang talaga na mahina siyang leader. Nasa na si Sandico at si Romualdez? Yung mga pinakamalaking pangalan dito sa korupsyon na nangyayari ngayon. Bakit parang tahimik si Marcos kung talagang hindi siya kasama sa nangyayaring katiwalian ngayon? Kung gusto talaga ni Marcos na tapusin ito, nasa kanyang lahat ng kapangyarihan bilang Pangulo dahil nasa kanyang lahat ng resources ng gobyerno para patakbuhin ang hustisya. Pero parang walang gustong gumalaw, walang nagpapakita, walang ginagawa, sadyang mahinang Pangulo. This isn't about kung sino ang paniniwalaan mo. Ito ay tungkol sa taong bayan, sa ikakaganda ng buhay ng sambayan ng Pilipino, sa perang pinaghirapan mo, dugo at pawis na ibinayad mo sa buwis, na iniisip mo na may babalik sa bayan sa pamamagitan ng mga infrastructure projects na ikakaginhawa ng buhay ng mga trabahante, estudyante at lahat ng Pilipino. Sana may balik ang pera ng taong bayan at mapanagot ang mga may kasalanan. Sana.